Kaibigan? Hindi kita kaibigan! Hindi na ako si Pipito. Kakainin ko kayong lahat! Walang lahat sa mga katanungan niyo. Ako ang nagsimula ng lahat. Dahil ako ang nanglanggaw kay Pipito. Wala kaming pakialam kung ikaw ang pinakamalakas sa amin. Eto na ako, Aling Rosing! Eto na katapusan mo! Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng Soledad YouTube channel. Masaya ako dahil maibabahagi ko sa inyo ang aking naging karanasan noong nag-inuman kami sa probinsya ng nililigawan ko. Para maunawaan niyo ang lahat, itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, mga iyo. Tikman nyo itong dala ko. Espesyal na lambanog. Galing pa yan sa pinsan ko sa kabilang baryo. Walang tatalo sa tapang. Aba, kung ganyan katapang baka isang lagok pa lang hilong-hilo na ako, Mang Otep. O sige, inom tayo ngayon. Huwag kang matakot, Pepito. Baka pati ka ba mo malasing dyan? Ako nga parang tubig lang to sa akin eh. Aba, parang tubig lang ka mo ha. Naku Kaloy, huwag kang magmayabang dyan ha. Hindi porket pinayagan kitang manligaw, papayagan din kitang magpakalasing dyan. Oo siya, promise. 3 tagay lang talaga ako. Pero Tisay, huwag mo naman akong pagbawalan masyado. Baka isipin nila, under ako sa'yo eh. Bakit under ka naman talaga? Pero sige, pinapayagan kitang uminom basta babantayan kita. Ay, nako kayong mga lalaki talaga. Kapag inuman ang usapan. Oo, basta wag kayong maggumapang-gapang dyan ha. Wag nyo kaming gawing nurse mamaya, wala akong balak magbuhat ng kung sino mang malalasing dyan. Kuya Kaloy, parang may kakaiba kay Kuya Pipito. Anong kakaiba? Wala naman ako nakikitang kakaiba eh. Ang lamig ng hangin sa tabing bukid pero mainit yung iniinom namin. Amoy palay pa yung paligid dahil kakatapos lang naming mag-ani. Simple lang yung setup. Lumang mesa, may baso, ilang pulutan, at si Mang Otep na walang tigil sa pagbubuhos ng lambanog sa mga baso namin. Tahimik si Lilet sa tabi, nakaupo sa bangkito, nakatitig kay Pepito. Bata pa siya pero parang ang lalim na ng iniisip niya. Pinagmasdan ko rin ito. Tawa ito ng tawa, parang walang problema. Pero napansin ko, minsan parang nanlilimahid yung balat niya sa pawis kahit malamig yung gabi. Hindi ko alam kung dahil lang sa alak o may nararamdaman talaga siya. Naririnig ko si Tisay na panay sermon sa tabi ko, pero sa totoo lang, abala ako sa pagmamasid sa kilos ni Pepito. May kung anong kaba kung hindi ko may paliwanag. Uy, Pepito, okay ka lang ba? Bakit parang pawis na pawis ka? Ayos lang ako, kaibigan. Mainit lang talaga siguro yung lambanog. Malamig ang gabi pero parang mainit sa loob, alam mo yun? Tama yan. Ibig sabihin, buhay ang dugo mo sa inuman. Kaya uminom pa tayo para mas lalo kang uminit. Ay, nakakatakot kayong mag-inuman ha. Parang gusto niyo nang pumatay ng atay. Pepito, kung masabang pakiramdam mo, huwag mo nang piliting uminom ng marami. May dala akong langis, baka gusto mong ipahid sa katawan mo. Nay, tingnan niyo, may itim na usok sa katawan ni Kuya Pipito. Lilit, wag ka nga magbiro ng ganyan sa gitna ng gabi. Natatakot tuloy ako sa'yo eh. Ano bang ibig mo sabihin, Lilit? Anong usok ba yan ha? Oo, Kuya Kaloy, bumabalot po sa katawan niya, parang galit na galit eh. Napatingin ako kay Lilet. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya.
Alam kong may third eye siya. Matagal na yung usap-usapan sa baryo. Pero ayokong paniwalaan agad, baka guni-guni lang niya. Dala ng lamig o kaya antok. Pero nang lingunin ko si Pepito, napansin kong nanginginig yung kamay niya habang hawak yung baso. Hindi ko alam kung dala lang ng kalasingan o kung ano. May malamig na kilabot akong naramdaman sa batok. Si Tisay, tahimik pero halatang nag-aalala rin. Si Mang Otep naman, sige lang sa pagbuhos ng lambanog, wala siyang alam sa nangyayari. Samantalang si Aling Rusing, nakatitig na rin kay Pepito. Parang may nararamdaman siyang kakaiba. Sa bawat tagay lalo siyang namumutla at sa bawat tawa niya, halatang pilit. Hinawakan ko yung braso niya. Kaibigan, mukhang may sakit ka. Gusto mo bang huminto muna tayo sa pag-iinom? Oh, hindi ah. Kaya ko pa to. Huwag na ako masyadong gawin parang mahina sa pag-inom. Pepito, wala namang masama kung alagaan mo yung sarili mo eh. Yung masama kung ipipilit mo tapos bigla kang bumagsak dyan. Tama si Pepito, lalaki to. Hindi agad tutumba to dahil lang sa lambanog. Kung wala kang pakialam sa atay mo, wag mo nang idamay itong mga bata. Ay, ikaw naman talaga, oo. Nay, ayoko na dito. Masama po yung nakikita ko eh. Lilet, huwag kang matakot. Nandito kami. Sabihin mo kung ano talaga nakikita mo. Kuya, gumagalaw yung usok tapos pumapasok sa katawan niya. Hindi ko alam kung matatakot ako sa sinabi ni Lilet o sa itsura ni Pepito. Bigla siyang napayoko, parang siyang nahihilo. Naramdaman kong tumahimik yung paligid, pati yung mga kuliglig. Bumigat ang hangin. Nakita ko kung paano siya kumapit sa mesa. Nanginginig yung mga daliri niya. Nagkatinginan kami ni Tisay. Halatang parehong kinakabahan. At bago pa ako makapag-isip ng susunod na gagawin, bigla na lang itong napasigaw. Pepito, ano nangyari sa'yo? Kalawakan mo siya, baka bumagsak! Ano ba naman? Ang dali mo namang malasing, Pepito. Hindi pa nga tayo nangangalahati, oh. Hindi ito normal, Pepito. Pepito, humiga ka ng malalim. Kuya Kaloy, kuya lumalabas na yung itim na usok. Nakikita ko yan eh. Pepito, kaibigan, sumagot ka. Anong nararamdaman mo? Sabihin mo naman oh. Mainit. Parang may pumasok sa loob ko. At doon, sa harap namin, biglang bumagsak si Pepito. Mabuti na lang nga nasalo ko siya agad eh. Nanginginig yung buong katawan niya. Nakita ko kung paano siya nagsusuka. Pero hindi basta suka yung lumalabas sa bibig niya. Maitim yun. At malapot. Amoy bulok na parang patay na hayop. Natulala kaming lahat. Si Tisay, hinawakan yung braso ko. Nanginginig din dahil sa takot. Si Lilet, umiiyak na parang gusto nang tumakbo pa uwi. Si Mang Otep, nakita kong seryoso. Nakatayo pero hindi makakilos. At habang patuloy sa panginginig si Pepito, napansin kong may gumagalaw sa loob ng bibig niya. Parang may gustong lumabas. Nakarinig kami ng isang sigaw na hindi ko alam kung galing sa kanya o sa kung anong nilalang na bumabalot sa kanya. Ay nako, tama na nga to. Lasing lang yan si Pepito, iuwi mo na yan. Kaloy, baka mamaya maabutan pa tayo ng barangay tano dito eh. Ano kung lasing? Mangutip naman, hindi niyo ba nakita kung paano siya nagsuka ng kulay itim? Baka pulutan lang yan. Hindi ba adobong manok ang pulutan namin at tinuguan? Kung ano-ano kasing kinakain na naman kanina eh. Pulutan? Amoy bulok yung sinuka niya, hindi yan normal, Otep. Nay, ni si Kuya Pepito yung nakita ko kanina. May iba mo bumabalot sa kanya, Nay. Lilet, sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman namalikmata ka lang. Alam kong may kakaiba kang kakayahan pero baka kasi nagkakamali ka lang eh. Kuya, hindi po ako magkakamali. May itim na usok na pumapasok sa kanya.
Kaloy, wag mo siyang iuwi mag-isa. Hindi ko gusto tong nangyayari. Huwag kang magalala at aalagaan ko si Pepito. Kaibigan ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Nasa balikat ko yung bigat ng katawan ni Pepito habang inaalalayan ko siyang maglakad pa uwi. Amoy lambanog, pawis at may kakaiba pang amoy na parang dugo na natuyo. Tahimik lang siya, nanginginig pa rin pero may kung anong kilabot na bumabalot sa akin habang tinatahak namin ang madilim na daan. Hindi naman kalayuan yung bahay namin sa bahay ni Natisay. Naniniwala ako sa sinabi ni Lilet. Hindi ko matanggap kung sakaling may mangyaring masama sa kaibigan ko. Habang nakatingin ako sa daan, naramdaman kong tumingin siya sa akin. Matatalim ang mata niya. Kahit kalahating mata lang yun nakabukas. Parang ibang Pepito yung nasa tabi ko. Pero kumalma ako, bumuntong hininga at itinuloy ko yung paghakbang. Pagdating sa bahay namin, pinaupo ko siya sa papag. Ngumiti siya ng tipid, pilit, parang may gusto pa siyang sabihin. Pero hindi ko na pinatagal. Inayos ko yung pagkakahiga niya at natulog pa rin ako. Pilit kong tinatanggal sa isip ko yung mga sinabi ni Lilet. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, nandito ako sa bahay ni Natisay. Iniwan ko muna sa bahay si Pepito at medyo maayos na yung kalagayan niya. Sumilip si Lilet sa bintana. Ate Tisay, halika dito. Oh, bakit Lilet? Ay, parang takot na takot ka, ha? Nakikita mo ba yung nasa bubong nila? May pumagapang. Ay, Diyos ko. Si Pepito yan na. Anong ginagawa niya dyan sa bubong niyo, Kaloy? Anong nasa si Pepito? Hindi po si Pipito yan, Ate Tisay. Hindi siya yan eh. Katawan niya lang yan pero kinukontrol siya nung halimaw. Lilet, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Natatakot ako eh. Ate, di ako nagbibiro. Nakikita ko talaga yung itim na usok. Kumakapit sa buong katawan niya. Yun po yung kumokontrol sa kanya. Tisay, ano bang nangyayari, ha? Nay, kailangan nating tumawag ng albularyo. Hindi na ho normal yung nangyayari. Tama ka. Kailangan natin ng albularyo para bumalik si Pepito sa normal. Kinagabihan, pinuntahan ko ulit sa bahay si Natisay. Mabigat ang hangin. Parang may bagyong parating pero tahimik ang paligid. Muli ko na namang nakita si Pepito. Gumagapang sa bubong ng bahay namin. Para siyang hayop. Nakadapa siya. Gumagapang gamit yung kamay at paa na may matalim na kuko. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya o tatakbo na lang ako. Pero bago kami makaisip ng paraan, narinig namin ang isang napakalakas na alulong na hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung aso ba o kung anong hayop yung umatungal na yun. Narinig mo ba yun, Tisay? Oo, narinig ko, Diyos ko. Si Pepito nga yun. Yun din yung ginawa niya kagabi, di ba? Opo, siya po yun pero hindi na siya si Kuya Pepito. Halimaw na po siya. Nay! Ay, Panginoon ko, ilayo niyo ho kami sa kapahamakan. Huwag niyo ho kaming pababayaan. Kailangan natin siya makita ng malapitan. Baka kaya pa natin siya tulungan eh. Tulungan? Kaloy ko totoo yung sinasabi ni Lilet na hindi siya tao, malabo natin siyang matulungan bumalik sa normal. Kaibigan ko siya, Tisay. Kahit anong mangyayari, hindi ko siya pababayaan. Kuya, kung lalapit ka sa kanya, baka ikaw naman yung masundan ng itim na usok. Bahala na. Pero kailangan kong subukan na iligtas siya. Hindi ko rin alam kung saan ko hinubot yung tapang na yun. Pero nang marinig ko ulit yung alulong sa malayo, parang napako yung mga paa ko sa lupa. Pinuntahan ko siya pero mabilis ang naging galaw ni Pepito at tumakbo siya sa kagubatan. Hinintay ko siyang umuwi. Mag-uumaga na nang makabalik siya sa bahay. Parang wala siyang ginawang kababalaghan at mahimbing siyang natutulog. Kinabukasan, bumulaga sa amin ang balitang may alagang kambing
na natagpo ang patay sa kapitbahay. Wala na yung laman loob at yung paligid ay puno ng dugo. Sumilip si Lilet sa bakuran kung saan nakita yung kambing. Nakasimangot siya. May nakikita siyang hindi namin nakikita. Nang bumalik siya sa amin, nanginginig ang mga kamay niya. Mabilis ko siyang nilapitan. Lilet, may nakita ka bang kakaiba? Kuko, malaki, matatalim. Hindi ho tao yung gumawa sa pagpatay ng kambing, Kuya Kaloy. Baka si Pepito yung gumawa niyang kagabi. Diyos ko! Kung totoo yan, anong gagawin natin? Hindi pwedeng siya yun. Baka may iba pang hayop na gumawa sa kambing na yan. Nakita ko yung itim na usok na yung kagabi. Siya yun, Kuya. Siya po yung pumatay sa kambing. Kaloy, kailangan nating humingi ng tulong. Hindi mo to kayang mag-isa. Oo, pero hindi ko alam kung sino lalapitan natin eh. Kung totoo yung sinasabi ni Lilet, kailangan nating ihanda ang mga sarili natin sa laban. Puntahan niyo si Lolo Telang para matulungan niya tayo. Hapon na at tahimik kaming kumakain sa loob ng bahay. Walang gustong magsalita. Lahat kami, iniisip yung gagawin namin kay Pepito. Iniwan ko siya sa bahay habang natutulog. Yun ang palagi niyang ginagawa. Ang bawat nguya namin may kasamang kaba. Nakatingin ako sa pintuan. Pakiramdam ko, anumang oras may mangyayaring hindi maganda. At tama nga ang hinala ko. Isang malakas, marahas na katok ang bumasag sa katahimikan. Parang gustong wasakin ang pinto. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Bigla kong kinabahan. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa amin si Pepito. Nakangiti pero may bahid ng dugo sa labi niya. Oh, Pepito, anong ginagawa mo dito? Di ba tulog ka nung iniwan kita sa bahay? Kaibigan, kumusta? Pwede ba akong pumasok? Kaloy, huwag mo siyang papasukin. Tingnan mo yung labi niyo, may dugo pa. Pepito, galing ka ba sa kainan ng kapitbahay? May nangyari ba sa labas, ha? Kainan? Hindi. Naglakad-lakad ako. Gabi na kasi, di ba? Kuya Kaloy, Kuya, hindi siya tao. Nakikita ko pa rin yung itim na usok sa katawan niya. Pepito, sigurado ka bang ayos ka lang? Mukha kang pagod eh. Bakit hindi ka kaya magpahinga na lang muna? Ayos na ayos lang ako, Kaloy. Gusto ko nga sanang magkasama tayo ngayong gabi kaya nandito ako eh. Kaloy, kung papapasukin mo siya, baka hindi na tayo makalabat dito ng buhay. Ramdam ko ang pawis sa palad ko kahit malamig ang hangin. Nakatayo si Pepito sa may pinto. Nakangiti pero hindi yung ngiti na kilala ko. May iba sa mata niya. Hindi na talaga siya yung kaibigan ko. Napatingin ako kay Lilet. Nakapikit siya pero nanginginig ang labi. Alam kong nakikita niya pa rin ang itim na usok na sinasabi niya. Si Tisay, nakahawak sa braso ko. Pinipigilan akong lumapit. Si Aling Rusing naman, nakasandal sa dingding. Parang handa nang tumakbo anumang oras. Pero kaibigan ko si Pepito. At kahit nakakatakot yung itsura niya ngayon, hindi ko kayang pabayaan lang siya sa labas. Huminga ako ng malalim. Nag-isip kung tama ba yung gagawin ko. Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Sige, Pepito, pumasok ka. Pero sandali lang at aalis din tayo kagad. Kaloy, anong ginagawa mo? Salamat kaibigan. Salamat dahil pinatuloy mo ako dito sa bahay ni na Aling Rusing. Pepito, gusto mo bang uminom ng tubig? Baka nauuhaw ka, pwede kitang ikuha. Hindi na kailangan, Aling Rusing. Busog pa ho ako. Nabubusog ko ng ano? Sa pagkain paborito ko. Alam mo naman yun, di ba, Lilet? Pepito? Anong ibig mo sabihin? Wala, kaibigan. Wala.
Pumasok siya at umupo sa upuang gawa sa kahoy. Ang bawat hakbang niya, mabigat. Kumakaluskos ang sahig kahit hindi naman siya ganun kabigat. Nakaupo siya ron, nakangiti lang. Pero ramdam kong inoobserbahan niya kami. Para siyang leon sa gitna ng kagubatan, nakamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Gusto ko na lang na tumakas ng mga panahong yun dahil sa takot. Si Lilet, halos nakayakap na kay Aling Rosing. Si Tisay, nakatayo sa likod ko. Laging handa akong hilahin palabas kung kailangan. Ako naman, pilit kong tinatago yung kaba ko. Pilit kong tinitingnan si Pepito na parang kaya kong magpanggap na wala lang. Pero nang makita ko yung makuko niya, doon na ako kinilabutan ng husto. Matatalim yon at kuko ng halimaw. Pipito, anong nangyari sa kamay mo? Ito ba? Simpleng sugat lang to na natamo ko sa pag-aani. Alam mo naman, di ba? Mahirap pang mag-aani ng palay. Sugat? Hindi sugat yung itsura niyan eh. Para kang may kuko ng hayop. Hayop? Hindi mo pa nga alam kung gaano ako katapang kaibigan. Kuya, hindi na siya si Pepito. Umalis na ho tayo. Nakikiusap po ako sa inyo, kuya. Kaloy, pakiusap. Palabasin mo na siya bago pa may mangyari sa atin dito. Takot na kami. Pipito, baka gusto mong umuwi na muna tayo. Gabi na rin eh. Kailangan mo na magpahinga. Uwe, dito nga mas masaya eh. Marami akong kasama. Kaloy, pakiusap. Huwag mo na siyang patagalin dito. Natatakot na kami. Tumigil siya sa pagtawa. Tumingin sa akin ng diretsyo. Parang binabasa niya yung isipan ko. At doon ko naramdaman na hindi lang basta Pepito ang nasa harap ko. May ibang nakatingin sa akin mula sa katawan niya. May ibang nilalang na parang alam kung gaano kami natatakot sa kanya. At nang mapansin kong may dumaloy na konting dugo mula sa gilid ng labi niya, doon na ako kinilabutan ng husto. Hindi siya nagpunas, hinayaan niya lang. Parang ipinagyayabang niya kung saan galing yon. Tahimik lang kaming lahat. Wala ni isa ang kumilos sa amin. Pero alam kong sa susunod na mga segundo, may mangyayari. At hindi na ako sigurado kung ligtas pa nga ba kami. Alam niyo ba ang sarap ng sariwang laman? Diyos ko! Pepito, ano ba sinasabi mo? Pipito, hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis na lang tayo, kaibigan. Hindi itong lugar para sa iyo ngayong gabi. Kaibigan, oo nga pala. Magkaibigan tayo, hindi ba Kaloy? Kaya nga dapat kasama mo ko sa lahat, hindi ba? Kuya, huwag ka lalapit sa kanya. Pepito, umalis ka na. Bukas na lang tayo ng maaga mag-usap, iho. Bukas? Hindi na ako makakapaghintay ng bukas. Gusto ko pang kumain ngayon. Pipito, kung ano man yung iniisip mong gawin, huwag dito. Kaibigan mo kami. Kaibigan? Kaibigan? Hindi na mahalaga yun sa akin, Kaloy. Ngayong gabi, gutom lang ang mahalaga para sa akin. Doon ko nakita ang mata ni Pepito. Kulay pula na nag-aapoy sa loob. Nakita ko rin kung paanong kumibot ang labi niya at sumilip ang matatalas niyang ngipin na parang sa aso o baboy ramo. Si Tisay humawak sa braso ko, nanginginig. Si Lilet halos hindi na makahinga sa takot. Si Aling Rosing nakatayo sa tabi ng pinto, handa nang tumakbo palabas, at si Pepito nakaharap na sa amin, nakayuko ng bahagya. Parang hayop na handa nang sumugod, at bago pa kami makagalaw, bigla nga siyang sumugod. Halos tumilapo ng mesa dahil sa ginawa niya. Tuluyan na nga siyang naging halimaw. Pati boses niya, nag-iba na. Kaloy! Kaloy, ilagan mo siya!
Tumabay kayo, Desay! Tama na! Hindi mo alam ang ginagawa mo, Pepito! Lilet! Halika rito, huwag kang lumapit sa kanya! Halimaw na nga si Kuya Pepito! Pero may paraan pa po para mapigilan siya. Kailangan ko po subukan. Lilet, huwag kang lalapit sa kanya, delikado! Kuya Kaloy, magtiwala ka sa akin. Huwag ka mag-alam, bata! Kaloy, tapusin mo na si Pepito bago pa tayong kainin niya! Parang bumagal ang lahat habang pinapanood kong hinahalungkat ni Lilet ang aparador sa kusina. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naririnig ko yung atungal ni Pepito. Parang hayop na naiipit. Ang mga mata niya, pulang-pula, at bawat galaw niya parang handa kaming lapaing lahat. Hinawakan ko si Tisay at itinago siya sa likod ko habang nakabantay ako kay Pepito. Nakayuko siya. Parang pusang handang tumalon. Amoy ko yung mabahong hininga niya at bawat segundo nakabantay ako dahil alam kong lalapit siya sa amin anumang oras. At doon tumayo si Lilet, hawak ang isang garapon ng asin at isang bungkos ng bawang. Lilet, ano gagawin mo dyan? Ito lang po yung alam kong paraan, Kuya. Kailangan niyang bumalik sa pagiging tao. Pakiusap, Lilet. Huwag kang lalapit sa kanya, baka sakmalin ka niya. Kung hindi ko po ito gagawin, lahat po tayo mamamatay. Lilet, anak, maghigat ka. Hindi mo ako mapapali sa katawan ni Pepito. Okay lang sa ngayon! Umalis ka dyan sa katawan niya! Alis! Alis! Itong bawang at asin sa'yo na yan! Pepito, tumigil ka na! Alam kong hindi ikaw yan! Ay, tingnan mo siya. Parang sinunog si Pepito ng tamaan ng asin at bawang. Sumigaw siya ng malakas, malamig at nakakatakot. Tumigil siya sa paggalaw at napaluhod sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo na parang may kinakalaban sa loob niya. Nakainga ako ng maluhag dahil nakita kong hindi na nag-anyong halimaw si Pepito. Humingi siya ng tawad sa amin habang umiiyak at halos hindi siya makahinga sa sobrang panghihina. Tinulungan ko siyang makatayo at kahit natatakot pa rin ako, inuwi ko siya sa bahay namin. Kaibigan ko pa rin siya. Hindi ko siya kayang pabayaan. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Tisay pero bago pa ako tuluyang makapasok, narinig ko yung usapan nila kaya hindi ako tumuloy ng pagpasok. Nay Rosing, ano ba talagang nangyayari kay Pepito? Tisay, matagal nang may kasaysayan ang pamilya nila. Mga nayanggaw noon. Ano? Nayanggaw ng aswang? Pero akala ko chismis lang yun, Nay. Totoo pala talaga yun? Hindi lahat ng chismis ay gawa-gawa lang, anak. Ang tatay ni Pepito, siya ang huling nayanggaw sa pamilya nila. Pero mukhang susunod si Pepito. Ano nangyari sa tatay niya? Isang gabi, kinain niya ang sarili niyang pamilya. Lahat ng kapatid ni Pepito at nanay niya. Tanging siya nga lang yung nakaligtas kasi nasa bukid siya nung mga panahong yun. Diyos ko, kaya pala naging ganun din si Pepito. Kaya lang sinong yumanggaw sa kanya? Hindi ko rin alam, anak. Natatakot ako. Makalamunin din siya ng halimaw na nasa loob niya. Sana naman hindi mangyari yun, Nay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa narinig ko mula kay Aling Rosing. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nakita ko ang takot sa mga mata ni Tisay. At nang gabing yon, habang tahimik kaming nag-uusap sa loob, may kakaibang naramdaman si Lilet. Sumilip siya sa bintana at doon siya napasigaw ng mahina. Pagtingin ko sa labas ng bintana, doon ko nakita si Pepito, nakadikit sa sanga ng puno ng mangga. Nakataob, para siyang paniki. Nakatingin lang siya sa amin. Kaloy, Diyos ko, ano ginagawa ni Pepito dyan? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Talagang hindi normal yung ginagawa niya eh.
Sabi ko na po sa inyo, hindi po siya tao, Kuya Kaloy. Diyos ko, Panginoon ko. Huwag niyo ho kaming pababayaan. Gabayan niyo ho kami. Kaloy, kailangan may gawin na tayo bago niya pa tayo lapain ng buhay. Oo, pero paano? Anong gagawin natin? Hindi niya ko tayo titigilan. Sigurado ho ako. Kailangan natin ng tulong ng albularyo. Si Lola Tilang. Puntahan na natin siya. Tama ho kayo. Kailangan natin ng tao mas nakakaalam sa nangyayari sa kanya. At hindi nga kami nagkamali. Kinagabihan, umatake si Pepito sa babuyan ni Mang Otep. Narinig namin ang malakas niyang sigaw sa buong baryo. Tumakbo kami papunta ron at nakita ko siya. Nanginginig sa tabi ng kulungan. Wala na ang isang buong baboy. Puro dugo na lang ang natira. At dun ko nakita si Pepito. Nakaluhod sa tabi ng kulungan. Nakatingin sa amin. Ang mga mata niya pulang-pula at may dalawang itim na balintataw. Para siyang multo na halimaw. Pipito, kaibigan makinig ka sa akin. Kaloy, isa na siyang halimaw. Hindi ka na niya pakikinggan. Pipito, ako to si Kaloy, kaibigan mo ako. Kaibigan? Hindi kita kaibigan! Gutom ako! Nayanggaw siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kailangan na niya mamatay. Kaloy, huwag mo siyang lalapitan. Pipito, mag-isip ka. Pakiusap naman o hindi ka aswang, labanan mo yung sarili mo. Hindi na ako si Pepito. Kakainin ko kayong lahat! Kuya! Kuya, wala na. Hindi na siya si Kuya Pepito. Panginoon, iligtas niyo ho kami. Pakiusap. Huwag niyo rin hong pabayaan si Pepito. Kailangan na natin humingi ng tulong. Ngayon na. Tumingin ulit si Pepito sa akin bago siya tumalon palayo. Mabilis na parang anino. Umalingaw-ngaw sa tenga ko yung boses niya habang tumatakas sa kadiliman ng gubat. Napagtanto kong wala na kaming oras para patagalin pa ang paghingi ng tulong. Kailangan na naming pumunta kay Lola Telang, isang albularya, at siya lang ang makakatulong sa amin. At yun ang simula ng susunod naming laban. Isang laban na kailangan naming malagpasan. Kaloy, bilisan nating umalis. Baka bumalik pa siya. Sige, bilisan na natin. Alam ko nararamdaman niya ba tayo bilang kaibigan niya. Sana lang makayanan niya pang labanan yung sarili niya. Kuya, nararamdaman ko po yung presensya niya. Sigurado akong pinagmamasdan niya pa rin tayo mula sa malayo. Diyos ko, makasundan niya tayo at umatake siya nang hindi natin alam. Kaloy, tingnan mo. Parang may gumagalaw sa mga puno. Huwag kayo maingay. Pakiramdaman muna natin yung paligid. Kuya, may naririnig akong kakaibang kaluskos eh. Pakiusap, Kaloy, bilisan na nating umalis bago niya pa tayo balikan. Tahimik ang paligid. Pero ramdam kong may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Ang daan papunta kay Lola Tilang ay puro pilapil at kakahuyan. At ang tanging ilaw namin ay lamparang dala ni Tisay. Bawat paglakad namin, parang may kasabay pa kami sa malayo. Tinitigan ko ang mga puno sa gilid. Sigurado akong may gumagalaw sa mga sanga. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ito o totoo. Pero bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, parang boses ni Pepito ang bumubulong sa tenga ko. Pinilit kong magpakatatag. Hindi pwedeng bumigay ako ngayon. Kung gusto naming iligtas si Pepito at ang mga sarili namin, kailangan naming makarating sa bahay ni Lola Telang. Kaloy, sigurado ka bang ligtas tayong makarating kina Lola Telang? Hindi ako sigurado kung ligtas pa tayo. Pero wala tayong pagpipilian eh. Kuya, nandito siya. Nararamdaman ko malapit na siya. Panginoon, iligtas niyo ho kami sa halimaw. Huwag niyo ho kaming pabayaan, Diyos ko. Kaloy, nakita mo ba yun? May anino sa puno. Oo, nakita ko, Tisay. Huwag kayong iiwalay sa akin ha. Basta bilisan lang natin ang paglalakad. Huwag kayong titigil.
Kuya Kaloy, nandun si Kuya Pepito. Nakakapit siya sa puno. Huwag niyo siyang tingnan at huwag kayong tumigil sa paglalakad, Kaloy. Bilisan na natin. Tumakbo tayo sa pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, takbo! Tumakbo kami ng sabay-sabay. Halos hindi na nga namin iniisip kung saan tumatapak yung mga paa namin eh. Naririnig ko yung mabilis na kaluskos sa mga puno sa gilid. Alam kong si Pepito yon. Sinusundan kami. Lumingon ako sa likod ko at dun ko siya nakita. Nakadikit sa isang sanga ng puno. Nakataob, nakangiti at pulang-pula ang mga mata. Parang paniki siyang sumasabay sa galaw namin sa taas ng mga sanga. Pagdating sa isang liko na daan, huminto ako sandali para huminga. Pero naramdaman kong gumalaw ang isang sanga sa taas namin. Tumakbo ulit kami at hindi na lumingon pa. Kaloy, malapit na ba tayo? Oo, konti na lang. Sa dulo ng kalsadang to, nandun yung bahay ni Lola Telang. Bilisan na natin. Nakasunod siya sa atin. Nasa itasya ng mga puno. Huwag tayong titigil sa pagtakbo kahit anong mangyari. Kaloy, bilisan mo. Hindi niya tayo pwedeng maabutan. Bilisan pa natin yung pagtakbo, huwag tayo titingin sa likod. Ayan na siya. Papalapit na siya, Kuya Kaloy. Diyos ko! Kami na nagaling sa inyong kaisahan. Kaloy, malapit na ba tayo sa bahay ni Lola Telang? Oh, ayun yung bahay sa unahan. Pagkarating namin sa harap ng bahay ni Lola Telang, halos mahulog kami sa hagdan sa pagmamadaling makapasok sa loob. Hindi na nga namin nagawang kumatok dahil sa sobrang takot. Nagmadali si Tisay papasok, kasunod si Lilet at Aling Rosing. Ako, huminto ako sandali sa pinto, nakatingin sa madilim na daan. At doon ko nakita si Pepito. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Nakangiti ng malapad. Pulang-pula ang mga mata at may dumadaloy na dugo sa gilid ng bibig niya dahil sa kinaing baboy. Nabilis kong sinara ang pinto. Hinihingal habang naririnig kong kumakabog ang puso ko. Hindi na kami ligtas kahit nasa loob pa kami ng bahay ni Lola Telang. Anong nangyari sa inyo? Parang hinahabol kayo ng halimaw. Hindi man lang kayo kumatok bago pumasok sa bahay ko. Lola, pasensya na ho kayo. Yung kaibigan ho kasi namin si Pepito na Yanggaw. Kailangan namin na tulong ninyo. Nakikiusap kami sa inyo. Tulungan niyo ho kami ho. Nayanggaw pala si Pepito. Mukhang siya susunod sa yapak ng kanyang ama. Alam niyo yung tungkol sa pamilya niya? Alam ko ang sumpa ng pamilya nila. Nararamdaman kong nasa paligid siya. Nararamdaman ko rin yung presensya niya, Lola. Lola, iligtas niyo kami, pakiusap. Ano po ba dapat namin gawin, Lola Telang? Gusto ko sanang bumalik sa normal si Pepito eh. Kung gusto niyong bumalik siya sa dati, kailangan kong magsagawa ng ritual ngayong gabi. Ramdam ko ang bigat sa sinabi ni Lola Telang habang nagsasalita siya. Naririnig ko pa rin sa labas ang mahihinang kaluskos. Alam kong si Pepito yon. Naghihintay lang ng pagkakataong umatake. Sa loob ng isip ko, isa lang ang malinaw. Kung hindi namin gagawin to ngayong gabi, hindi namin siya maliligtas. Pero sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung kaya ko bang iligtas ang kaibigan ko. O kung kailangan ko na siyang kalabanin dahil isa na siyang aswang. Gumawa nga rin ng ritual si Lola Telang, pero dahil hindi kabilugan ng buwan, mahina yung ritual niya. Napalayas lang ito si Pepito nung gabing yon. Kaya lang, tinamaan niya ako sa braso ko kaya nagkaroon ako ng sugat. Nararamdaman kong babalik siya. Hindi nga ako nagkamali dahil bumalik siya. Kaloy, huwag ka mawalan ng pag-asa. Alam kong kakayanin nating malampasan to. Gagawin ko ang lahat para lang matalo ni Pepito ang sarili niya at bumalik siya sa pagiging tao. Malakas po si Kuya Pepito, pero alam kong hindi matatalo ng kasamaan ng kabutihan.
Ipagdarasal ko ang kaligtasan nating lahat, iho. Isang gabi, dumating si Pepito. Hindi na siya yung kaibigan na kilala ko. Mapula ang mga mata niya, parang nagliliyab. At sa halip na umatake agad, ngumiti pa siya sa akin. Yung ngiting parang nagyayaya ng isang lihim na kasalanan. Ang mas nakakatakot, sa tuwing lumalapit siya sa akin, nakikita ni Lilet ang lihim na usok na lumalabas mula sa katawan niya at dumidiretso sa batok ko. At doon na nagsimula ang panginginig ko. Kumikislap ang mata ko. Parang inaagawan na ng kontrol ang sarili kong katawan. Mas masarap to kung pareho tayo halimaw. Kapag nalanggaw ka na rin, hindi ka na matatakot kundi magiging gutom at Kaloy! Huwag mo titignan yung mata niya! Naririnig mo ba ako, ha? Naririnig kita, Tisay. Pero, ang sarap. Parang gusto ko. Lola, lang! Kailangan niyo na pong gawin yung ritual. Lumalakas ho yung usok na lumalapas sa katawan ni Kuya Pepito. Kaya lang hindi pa kabilugan ng buwan. Mahina ang kapangyarihan ko. Pero susubukan ko, Apo, ha? Gagawin ko lahat para matulungan si Kaloy. Lola Telang, wala na tayong oras. Kahit mahina ang kapangyarihan niyo, gawin niyo na ho. Kung hindi, tuluyan niya makukuha si Kaloy. Wag. Huwag niyo ako pigilan. Sarap ng pakiramdam ko. Kaloy! Kaloy! Kaloy, hindi ko yan. Labanan mo yung halimaw sa loob mo, Kaloy! Hayaan mo sila, Kaloy. Puro takot lang ang alam nilang gawin. Tayo, mas malaya tayo sa mga taong kagaya nila. Pakiramdam ko sinasakal ako mula sa loob. Parang may dalawang Kaloy sa katawan ko. Yung isa lumalaban at ang isa gusto nang sumuko. At kung susuko ako, magiging katapusan ko na to. Nakita ko kung paano kumikilos si Pepito. Nakangisi. Parang alam na niya yung desisyon ko. Nararamdaman kong lumalambot yung tuhod ko. Nanginginig yung mga kamay ko. Ang sarap nga. Totoo. Totoo yung sinabi niya. Parang lumulutang ako. Wala akong naiisip na problema. Labanan mo siya, Kaloy! Kaya mo siya, Kuya Kaloy! Gagawin ko lahat para mapigilan siya, Kaloy. Kumapit ka lang. Hindi ako magpapatalo. Nagsimula na si Lola Telang na gumawa ng ritual. Nanginginig yung boses niya habang binibigkas ang orasyon. Ngunit mahina ang kapangyarihan niya. Ramdam kong parang mas malakas si Pepito kaysa sa ginagawa niyang dasal. Narinig ko yung sarili kong sigaw. Hindi nang gagaling sa kanila, kundi nang gagaling sa akin para kumbinsihin ang sarili ko. Huwag niyo akong pigilan. Ang sarap ng pakiramdam ko sa ganito. Oo, ako mismo ang nagsabi ng mga katagang yon nung mga panahong yon. Pero sa loob-loob ko, hindi ako sumasang-ayon. Parang may ibang bibig na nagsasalita gamit yung boses ko. Lola, nagbago po yung mata niya. Magiging aswang na rin si Kuya Kaloy, Lola. Lola Telang, pinisan yung gumawa ng ritual. Baka tuluyang maging aswang si Kaloy. Sinusubukan ko, pero kailangan niyang labanan ng sarili niya. Kaloy, nakikiusap ako sa'yo. Kung talagang mahalaga kami sa'yo, bumalik ka na sa amin. Nakikiusap ako sa'yo, Kaloy. Huwag mo sila pakinggan, Kaloy. Ako ang pakinggan mo. Sumama ka sa akin. Hindi ka makakaramdam ng sakit. Mas masarap ang laman ng hilaw na hayop. Gusto ko kumain ng tao, Kaloy. Hinihintay kasi kita para sabay tayong dalawa. Oo. Pala tama ka, Pepito. Ang sarap at ang gaan sa pakiramdam ko. Kaloy, huwag kang bumigay!
Nalala mo ba kung sino ka? Ha? Ikaw si Kaloy. Ikaw si Kaloy. Ang manliligaw ko. Etong tatandaan mo. Hindi kita sasagutin pag naging aswang ka. Tisay, tumigil ka! Huwag niyo akong pigilan! Ramdam ko na parang kinakaladkad ako papunta sa kanya. Pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Tanging katawan ko lang ang gumagalaw ng kusa. Para akong alon na hinahatak ng dagat. At sa isang iglap, bumigay ako. Tumakbo ko papunta kay Pepito. Narinig kong sumigaw si Tisay. Napaiyak si Lilet at nagmura si Aling Rosing. Alam kong akala nila susuko na ako. Akala nila sasama na ako sa kasamaan ng kaibigan ko. Pero ang hindi nila alam, sa loob ko, may isang parte pa rin ang lumalaban. Ang parteng hindi kayang lunukay ng katotohanang magiging halimaw ako kapag tuluyan kong tinanggap ang alok ni Pepito. Kaya nang makalapit ako sa kanya, bigla kong hinugot yung patalim na may bawang na nakatago sa bewang ko. At bago pa siya makatakbo, sinaksak ko sa kanya sa bandang braso niya. Narinig ko ang sigaw niya. Malakas na umalulong ang halimaw. Aloy, ano ginawa mo? Akala mo ba, Pipito, susuko na ako kagad? Nagkakamali ka. Kaloy, Diyos ko, mag-iingat ka! Mag-iingat ka sa gagawin mo! Lola, lang! Lola, umiitim na yung usok para bumabalik ka sa kanya! Ituloy mo lang ang pakikipaglaban, Kaloy. Huwag kang bibitaw. Kahit mahina ang ritual ko, sapat na yan para pigilan ang halimaw na yan. Saksakin mo ulit kung kailangan. Huwag kang matakot, Kaloy. Kasama mo kami sa labang ito. Hindi ka magtatagal sa pagiging tao mo, Kaloy. Sa susunod, ikaw na mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Hindi mangyayari yun. At kapag nangyari yung bumalik ka pa, sisiguraduhin kong papatayin na kita sa pagkakataong yun. At doon nga nagtapos ang laban namin ni Pepito. Pero alam kong magsisimula pa lang ang laban namin sa kanya. Nakita kong dahan-dahang umatras si Pepito. Galit siyang nakatingin sa akin. Hindi siya tumakbo. Hindi siya tumalon. Naglakad lang siya palayo sa bahay ni Lola Telang. Alam kong babalik pa siya. Naramdaman ko pa rin ang usok sa batok ko. Parang hindi pa tuluyang nawawala. Bago siya tuluyang mawala sa kadiliman ng gabi, narinig ko ang huling sinabi niya. Pabulong, parang sumpa. At sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pa siyang labanan sa susunod. Magkikita pa tayo, Kaloy. At sa susunod, hindi mo na ako lalabanan dahil magiging magkakampi na tayo. Kahit anong gawin mo, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Tignan natin ang tapang mo. Akala ko matatapos na ang lahat ng gabing yon. Pero hindi pa pala. Ilang araw lang ang lumipas. Pakiramdam ko may gumagalaw sa loob ko. Parang may matang nakabantay sa akin. Naghihintay ng tamang oras para kumatok ulit. Hindi na ako mapakali. Kahit kumakain kami, napapansin ni Tisay na nakatitig lang ako sa kawalan. Si Lilet naman, ilang beses na akong tinitigan ng malalim. Tapos bigla siyang iiling. Kagabi, habang nakaupo kami sa harap ng lumang lampara ni Lola Telang, sinabi niya ang pinakakinatatakutan kong marinig. Isang gabi bago yung kabilugan ng buwan, naririnig ko na naman ang mahihinang kaluskos sa labas ng bahay ni Lola. Kaparehong tunog yun nung unang beses siyang dumating. Kaloy, hindi pa tapos ang nangyayari. Mahina lang ang kapangyarihan ng ritual ko. Mas malakas si Pepito kaysa dati, Kaloy. Naririnig mo rin ba yung kakaibang kaluskos na yun? Kaloy, huwag kang lalapit sa bintana. Hindi ko na kailangan tignan ng nasa labas, Tisay. Alam ko si Pepito yan. Lola Telang, nagsisimula na ulit siyang magasik ng kasamaan. Lumalabas na naman po yung usok sa batok ni Kuya Kaloy. Nakikita ko yung maitim na usok, Lola. Aba't masama na talagang Pepito na yan.
hindi ka pa rin niya tinatantanan. Tumahimik muna kayo. Kailangan nating kumalma. Hindi pwedeng puro sigaw at takot ang paiirali natin. Lola, paano kami kakalma? Baka mamaya makuha na niya si Kaloy. Kukunin niya ako, hayaan niyo lang ako. Ayoko pati kayo madamay pa. Ano ka ba, Kaloy? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Narinig ko ang boses ni Pepito. Hindi sa labas ng bahay ni Lola Telang, kundi naririnig ko siya sa utak ko. Kaloy, bukas na ang tamang panahon para sumama ka sa akin. Pero kung gusto mo, pwede ngayon na kita isama. Hindi ako sasama sa'yo. Kaibigan, sumama ka na sa akin. Mas magiging masaya ka sa piling ko. Hindi! Hindi ako sasama sa masamang kagaya mo! Napapikit ako. Kinagat ko yung labi ko hanggang sa malasahan ko yung dugo nito. Gusto kong sigawan siya na lumayas na sa katawan ni Pepito. Pero hindi ko kaya. At habang naglalaban ang isipan ko at ako, naramdaman ko na naman yung pamilyar na kilabot. Nanginginig yung kamay ko. Kumikislap na naman ang paningin ko. Lola Telang, bumalik siya! Lola! Lola, nag-iiba na naman po yung mata ni Kuya Kaloy. Alam ko, kailangan nating simulan ng ritual bago siya tuluyang mapasok. Hindi pa kabilugan ng buwan. Hindi pa malakas ang kapangyarihan ng ritual nyo. Mas mabuti na ang mahina. Kaysa wala tayong gawin, Rosing. Kaloy, may makinig ka sa akin. Ha? Kaya mong lumaban. Alam kong kaya mo tong ipanalo. Hindi ko alam, Tisay. Ang sarap. Parang gusto ko lang sumama kay Pepito. Tama yan, Kaloy. Hindi kita lalabanan. Basta sumama ka lang sa akin. Kaloy, kung talagang mahal ka pa sa'yo sarili mo, huwag mo siyang pakinggan. Nakikiusap ako sa'yo, labanan mo yung sarili mo. Sinunod ko si Tisay. Pinikit ko yung mga mata. Nag-isip ako ng maayos. At doon na nagsimula ang hindi ko inaasahan. Isang mundo sa loob ng sarili kong isipan. Bigla akong napunta sa isang madilim na lugar. Wala akong nakikita kundi makapal na usok. At sa gitna ng usok na yon, nandun si Pepito. Pero hindi yung Pepitong kaibigan ko. Mas malaki siya ngayon. Mas nakakatakot ang itsura. Parang may nakalawit na mga kuko sa kamay niya. Wala kang laban dito, Kaloy. Dito sa loob ng katawan mo, ako ang mas may control sa'yo. Di mo alam ang sinasabi mo, Pepito. Katawan ko to at akin to. Puso at isipan ko may kontrol dito at ikaw, isa ka lang tayo. Hindi ba't sabi mo magkaibigan tayo? Hindi pa kita mo ang tunay na pagkakaibigan natin. Oo, tama ka. Kaibigan nga kita. Kaya hindi ko hahayaan na maging halimaw ka. Ililigtas kita, Pepito! Tumawa siya. Malakas at malalim. Halakhak ng isang halimaw. At bago pa ako makagalaw, sinugod niya ako. Ramdam ko ang bigat ng bawat hampas niya sa akin sa loob ng utak ko. Parang totoong sugat yung nararamdaman ko. Ngunit bawat tama niya, pilit kong tinatanggap. Nag-iisip ako ng paraan kung paano siya matatalo. Hindi siya ang nagmamay-ari ng katawan niya. Kaya lalaban ako. Huwag ka nang lumaban, Kaloy. Pag bumigay ka, wala ka ng sakit na mararamdaman. Wala nang takot. Manahimik ka! Ano bang pinaglalaban mo? Ang kaibigan mo? Kapag nagnihalimaw ka, hindi mo na sila magiging kaibigan pa. Tama na! Tama na! Alam kong tama siya. Sa bawat segundo, nararamdaman ko yung sarap na sinasabi niya. Parang lumulutang ako. Parang nawawala lahat ng bigat sa mundo. Pero naaalala ko si Tisay. Naalala ko si Lilet na nakatingin sa akin na parang ako na lang ang natitirang pag-asa nila. Naalala ko si Lola Telang
na kahit mahina ang kapangyarihan ng ritual niya, pilit siyang lumalaban. At dahil doon, sumigaw ako ng ubod ng lakas. Pipito, hindi mo ko makukuha! Ano nangyayari? Bakit? Ah! Kaloy! Naririnig mo ba ako? Sumagot ka naman! Nakikiusap ako sa'yo! Ipagpatuloy natin ang dasal. Hindi tayo dapat tumigil. Umiitim po lalo yung usok. Parang bumabalik kay Kuya Pepito. Sige, Kaloy. Kung naririnig mo kami, ipakita mo sa kanya lahat ng galit mo. Kaloy, tama na. Hindi ka mananalo sa akin. Sumama ka na lang. Yan ang akala mo, Pipito. Hindi ako sasama sa'yo! Kaloy, kaya mo na kumilos. Kaya mo na. Tapusin mo na siya. Dahil hindi siya si Pepito na kaibigan mo. Oo, Tisay. Tatapusin ko ang lahat ng kasamaan niya. Iminulat ko ang aking mga mata at bumalik ako sa totoong mundo. Nakatayo ako, pawis na pawis, pero mahigpit ang kapit ko sa patalim na may bawang. Sa harapan ko naroon si Pepito. Nakangisi pa rin siya, pero halata ang pag-igting ng mga ugat niya. Nahihirapan siya sa bawat paghinga niya. Tumakbo akong papalapit sa kanya. Halika dito, Pepito. Ano gagawin mo? At sa isang mabilis na galaw, tumalon din siya papunta sa akin. Parang leon yung talon niya. Mabilis at mabigat. Pero bago siya makalapit, sinalubong ko na siya at buong lakas kong sinaksak ng patalim sa braso niya. Narinig kong isang nakabibiging sigaw ng isang halimaw. Kaloy, hindi dito matatapos ang lahat. Hindi ka na makakabalik pa! Babalik ako. Babalikan kita! At bago pa siya matumba, umatras siya. Mabilis na tumakbo papasok sa madilim na kagubatan habang nanghihina at unti-unting umaapoy. Naiwan yung bakas ng dugo at pusok na kumalat sa hangin. Huminga ako ng malalim. Nanginginig pa rin yung kamay ko. Tinignan ko si Tisay, Lilet, Lola Telang at Aling Rusing. Sana nga matapos na ang lahat ng to. Pero sa totoo lang, may kakaibang kaba pa rin ako nararamdaman sa dibdib eh. Parang hindi pa ito ang huling laban namin. Kaloy, ayos ka lang ba? Ang putla mo na. Ayos lang ako. Napagod lang siguro. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ka ba kinabahan? Hindi lang kabay naramdaman niya, Kuya Kaloy, kundi takot. Takot na takot si Ate Tisay pero alam niyo, ang galing niyo kanina. Kitang-kita ko nga po kung paano niyo atakihin si Kuya Pepito eh. Ibang klase kayo kanina, Kuya. Huwag mo akong gawing bida, Lilet. Dahil ang totoong bida ay kayo. Dahil sa inyo, hindi ako nilamon ng halimaw sa katawan ko. At saka, gusto ko rin namang matapos ang lahat ng to eh. Salamat sa Diyos. Ay natapos din ang lahat. Wala nang halimaw na magpapahirap sa atin. Oo nga, salamat sa tulong niyo. Kung wala kayo, baka lahat tayo layanggaw na ni Pepito. Hindi na ba siya babalik, Lola? Sigurado na ho ba kayo? Sigurado ako, Tisay. Nasusunog na si Pepito nang umalis dito. Hindi na siya mabubuhay pa. 2 araw ang matuling lumipas. Tahimik na uli ang baryo. Sa wakas, nakahinga na kami ng maluwag. Bumalik na sa normal ang lahat. Nakikita ko ang mga bata na naglalaro na sa kalsada. Ang mga aso, hindi na ganong tumatahol at ang hangin ay naging mas presko pa. Minsan, napapatingin ako sa sugat sa braso ko. Maliit lang naman, pero yun ang naging paalala ng laban namin ni Pepito. Naalala ko pa yung usok na bumalot sa kanya habang tumatakbo sa madilim na gubat. Nagsama-sama kami sa bahay ni Lola Telang para magpasalamat. Dumating din si Mang Otep at may dala siyang lambanog at
Sumigaw pa ng tagay. Tumawa kaming lahat dahil sa kanyang biro. Pero sa kabila ng tawanan, hindi ko maiwasang mapatingin kay Aling Rosing. Tahimik lang siya, nakaupo sa gilid. Malalim ang iniisip. Hindi ko yung pinansin. Iniwasan kong mag-isip ng kung ano-ano. Oh, Kaloy, tikon mo itong kakanin ah. Galing ko ibang otep. Ang sarap naman ito. Aba, hindi lang pala magaling sa paggawa ng lambanog to si Mang Otep eh. Pati sa paggawa ng kakanin, magaling din. Kuya Kaloy, parang di natutuwa. Hindi tumatawa oh. Batuhan ba kayo, kuya? Uy, tumawa na ako kanina. Di mo lang naririnig. Kuya naman seryoso ako. Ikaw talang bata ka oh. Kung tatawa ako mag-isa, baka isipin nila baliw ako, di ba? Ganyan talaga kapag maraming talento, Kaloy. Alay, kumain na lang kayo dyan. Salamat ka pala, Kaloy, sa paglaban mo kay Pipito ah. Kahit na nga ba magkaibigan kayo hindi ka nagdalawang isip na labanan siya. Tama ka, Otep. Talagang malakas ang loob ni Kaloy. Hindi lang malakas ang loob niyan. Nako, matigas din ang ulo minsan. Pero mabuti na nga lang talaga tapos na lahat ng kaguluhan sa baryo natin. Sana nga talaga. Wala nang halimaw na dumating. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Ako rin. Gusto ko ng tahimik na buhay. Pero hindi para sa akin ang katahimikan. Napatingin ako kay Aling Rosing nang marinig kong sinabi niya. May kung anong malamig na dumaloy sa batok ko. Pero ngumiti siya agad pagkatapos. Parang wala siyang sinabi. Siguro, mali lang ako ng pandinig ng mga panahong yon. Kinagabihan, umalis muna si Lola Telang at sinamahan siya ni Mang Otep. Naiwan kami ni na Aling Rosing, Lilet at Tisay sa bahay ni Lola Telang. Naiga kami sa banig. Tahimik ang gabi. Maliban sa ingay ng mga kuliglig. Pero di ko alam kung bakit. Hirap akong makatulog. May kung anong gumugulo sa isip ko. At doon nagsimula ang bangungot na hindi ko inaasahan. Nakarinig ako ng mahinang kaliskos. Bumangon ako. Akala ko nga pusa lang Pero nang lumingon ako sa may bintana, nakita ko si Aling Rosing. Nakatingin siya sa akin. Kakaiba ang pagkakatitig niya. Kinabahan ako. Namumula ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. At nang ngumiti siya, nakita ko yung pangil niya na kumislap sa liwanag ng buwan. Aling Rosing? Bakit nandiyan kayo? Bakit may pangil kayo? Hindi ko na kailangan magtago pa, Kaloy. Kaloy, anong nangyayari? Sino kausap mo? Nay? Nay? Bakit nandiyan kayo? Ha? Teka lang, Nanay? Anong nangyayari sa inyo? Wala ang lahat sa mga katanungan niyo. Ako ang nagsimula ng lahat. Dahil ako ang nangyanggaw kay Pepito. Ano? Hindi totoo yan, Nay! Totoo ang sinasabi ko. Ginamit ko lang si Pepito. Isa lang siyang kasangkapan sa aking mga plano. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko, Kaloy. Hindi ako makakapayag na yung gawin niyo ako. Lalaban ako kung kinakailangan. Tingnan natin kung hanggang saan natatagal, Kaloy. Hindi ko na alam kung panaginip lang to o totoo ba yung nakikita ko. Pinapanalangin ko na nga na sana panaginip lang ang lahat. Nagulat kami nang biglang nangitim ang balat ni Aling Rosing. Parang sinunog na apoy mula sa loob. Tumubo ang malalaking pakpak sa likod niya. Kumikislap ang mapula niyang mga mata. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mga pangil niya. Mas matalim pa sa pangil ni Pepito nun. Narinig ko si Tisay na sumigaw. Pero huli na.
Mabilis siyang lumapit at hinawakan siya sa liig. Tingnan mo, Kaloy. Isang kalabit ko lang. Tapos na ang buhay ni Tisay. Pero pwede pa siyang mabuhay kung susunod ka sa akin. Manahimik ka! Huwag mo akong utusan! Hindi kita inuutusan. Pinapapili kita. Anong pipiliin mo? Anak mo si Tesay. Bakit mo siya sasaktan? Wala ka bang puso? Kaya kong patayin. Kahit anak ko pa. Makuha ko lang ang gusto ko. Nanginginig ako dahil sa sobrang galit at takot. Pero hindi lang yun ang problema. Nararamdaman ko yung sugat sa braso ko. Kumikirot na parang may kung anong gumagapang sa loob. Mainit, parang sinusunog ang dugo ko. Nararamdaman kong unti-unti nang nagbabago ang katawan ko. Ang balat ko, kumikirot. Ang pakiramdam ko, gusto kong sumigaw. Umatake, kumain ng hilaw na karne. Pero hindi ako papayag. Kaloy, wag! Hayaan mo, kontrol ka na! Tesay, kaya ko to. Huwag ka mag-alala. Di mo mapipigilan ang dugo ko. Hindi mo napansin na ako may gawa ng sugat mo. Kaya magiging katulad na kita. Nerosing! Bitawan niyo na po si Ate Tisay! Anak niyo kami, Nay! Nay! Isa-isa ko kayong gagawin, halimaw. Pero uunahin ko si Kaloy. Dahil kakaibang tugo niya. Tugo ng isang taong mandirigma. Aling Rosie, bitawan mo siya! Sige, Kaloy. Lumapit ka. Subukan mo iligtas si Tisay kung kaya mo. Kaloy! Huwag ka lalapit sa kanya! Sasaktan ka lang niya! Hindi kita pababayaan, Tisay. Kahit anong mangyari, ililigtas kita. Dahan-dahan kong nilapitan si Aling Rosing. Ramdam kong nanginginig ang katawan ko. Bawat hakbang, nilalabanan kong sarili ko. May boses na sumisigaw sa utak ko na sumuko na ako at tanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Pero hindi ako papayag. Hinarap ko si Aling Rosing. Nakita ko ang mapanuksong ngiti niya. Nakahawak pa rin siya sa leeg ni Tisay. Nanginginig na ang katawan nito. Si Lilith naman, naghahanda na sa likod ko. May hawak na itak. Pero bakas ang takot sa mukha niya. At dun ko naramdaman ang apoy sa loob ko. Hindi lang takot o galit. Parang pumuputok ang bawat ugat ko sa katawan. Kung hindi ko pipigilan, baka tuluyan na ako maging katulad niya. Kailangan kong lumaban. Hindi ako magiging halimaw. Hindi kailanman. Sumama ka na sa akin, Kaloy. Wala nang silbi ang pakikipaglaban mo sa akin. Dahil halimaw ka na rin. Hindi ako papayag na maging halimaw. Talagang sinusubok mo ang pasensya ko. Nay! Nay, tama na! Nakikiusap ako sa inyo! Tama na! Manahimik ka! Ako ang nanay mo, kaya sa akin ka makinig. Ramdam na ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Parang sasabog na yung dibdib ko. Ang sugat sa braso ko, kumikirot, para bang binubuksan ito mula sa loob. At sa bawat paghinga ko, ay parang may kumakalabit sa isip ko. Isang tinig na hindi ko alam kung saan nanggaling. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako halimaw. Hindi ako kagaya ni Pepito na nilamon na ng tuluyan. Hindi ako magiging kagaya ni Aling Rosing. Pero habang nakatingin ako sa mga mata niyang kulay pula, kumikislap
na parang nagliliyab. Naramdaman kong hinihila ako ng kapa. Humigpit ang hawak ko sa itak na bigay ni Lola Telang. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa kakaibang lakas na gustong kumuwala sa katawan ko. Bitawan mo siya, Aling Rosing! Ngayon na, ako na ang harapin mo! Tutal ako naman na kailangan mo, di ba? Ang tapang mo talaga. Kaya yan ang nagustuhan ko sa'yo. Pero hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo. Tingnan mo ang sugat mo. Nakikita mo kung paano kumakapang ang dugo ko sa bawat timay-may ng ugat mo. Kuya Kaloy, kuya, tumutubo na yung ugat sa braso mo. Magiging aswang ka na rin. Kuya! Hindi mangyayari yun. Kaya kong labanan ang halimaw sa loob ko at hindi ako susuko. Susuko ka rin, Kaloy. Kapag tuluyan ka ng nagutom, ako ang una mong lalapitan. Kaloy, huwag kang maniwala sa kanya. Lumaban ka. Nakikiusap ako sa iyo, Kaloy. Lumaban ka. Nay Rosing! Ako na lang ang isama niyo, huwag na si Ate Tisay. Hindi. Mas maganda panoorin kung ang mahal ni Kaloy ang magiging bahay ko. Ayaw mo talaga makinig ha. Lalabanan na lang talaga kita. Sinugod ko si Aling Rosing. Hindi ko na iniisip kung delikado ba yung gagawin ko o hindi. Ramdam ko yung bigat ng hangin, ang bilis ng tibok ng puso ko, at bawat hakbang ko ay parang umuuga yung lupa. Sa isang higlap, naglaho si Aling Rosing sa kinatatayuan niya. Napunta siya sa likuran ko bago ako makagalaw. Pinadyak niya ako sa tagiliran at tumilapon ako sa dingding ng kubo ni Lola Telang. Bumagsak ang isang tabla at napangiwi ako sa sakit. Humarang si Lilet sa harap ko. Hawak ang itak. Pero sa isang hampas lang ng pakpak ni Aling Rosing, tumilapon si Lilet sa gilid. Tumama sa haligi at napadaing sa sakit. Ramdam ko ang puot sa dibdib ko. At dun ko naramdaman ang kakaibang lakas na gumigising sa loob ko. Tumiyo ko. Paghit na nga ba nanginginig ako? Pero ang mga ugat sa braso ko, kumikislap na kulay itim at pula. Ang balat ko, unti-unting naging itim sa mga parte. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ito mapipigilan. Pero nang makita kong halos hindi na makahinga si Tisay sa pagkakahawak sa liig niya, alam kong hindi ako pwedeng manood na lang. Ang sabi ko, bitawan mo si Tisay! Subukan mo siyang kunin sa akin. Mararamdaman mo ang gutom. Kuya Kaloy, huwag ka magpadala sa galit. Huwag ka magpapatukso sa kanya, kuya. Kaloy, tulungan mo ako. Labanan mo ako kung gusto mo. Pero huwag mo idadamay si Tisay dito. Ikaw naman talaga ang gusto kong kunin. Si Tisay ang susi para mapilitan ka sumama sa akin. Kaya mamili ka na. Hindi ako mamimili dahil tatapusin kita. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng isang nagmamagaling na katulad mo. Tumalon siya papunta sa akin. Mabilis na parang kidlat. Binitiwan niya si Tisay kaya bumagsak ito sa lupa. Sa isang higlap, halos magkadikit na ang mukha namin. Narinig ko ang matatalim na huni ng pakpak niya habang umaatake. Iwinasiwas ko ang itak, pero naipit niya ito sa pagitan ng mga kuko niyang mahaba at matalim. Isa kang mahina, Kaloy! Hindi ako mahina. Ikaw ang mahina dahil nanggagamit ka ng taong inosente para lang makuha ang gusto mo. Tumayo ako kahit nabugbog na yung katawan ko. Ramdam kong nag-iba na ako. Naging mas mabilis,
Malakas ang pandinig ko. Kahit madilim, kitang-kita ko ang bawat galaw niya. Pero ramdam ko na rin ang gutom. Ang matinding gutom na parang gusto kong kagatin ng kahit na sino. Si Lilet tumayo sa gilid. Mahigpit na hinahawakan ng itak niya. Pero halata ang takot sa mata niya. Kuya Kaloy! Kaya mo pa bang kontrolin ang sarili mo? Magpakatatag ka, kuya! Ikaw na lang ang pag-asa namin! Yan na, Kaloy. Tungkapin mo ang kapalaran mo. Halimaw ka eh. Ang tugog mo, hindi na iba sa amin. Hindi ako kagaya mo! Hindi ako pumapatay ng mga inosenteng tao! Lahat kami nagsimula sa pagtangki hanggang sa nagutom kami at tuluyang kumain ang laman ng tao. Kuya Kaloy, huwag mo siyang pakinggan! Kaya mo yan! Kaloy, lumabad ka. Pakiusap. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Kaloy. Kung kailangan ko maghihali mo para tapusin ka, gagawin ko. Pero hindi ako magiging kagaya mo. Magiging mas masama ka pa sa akin, Kaloy. Hindi mo matitiis ang pagkauwa mo sa dugo at karne ng tao. Wala akong intensyon kumain ng tao. Sige, tingnan natin kung hanggang sana kaya mong tiisin, Kaloy. Sumugod ako gamit ang buong lakas ko. Parang wala na akong iniisip kundi si Tisay at ang galit ko kay Aling Rosing. Tumalon siya, handang salubungin ako. Pero mas mabilis ako ngayon. Naiwasan ko ang unang hampas niya at sa unang pagkakataon, natamaan ko ng itak ang pakpak niya. Katapusan na kasamaan mo! Walang makakapal mo sa akin! Wala! Kumalat ang maitim na dugo ni Aling Rosing at naamoy ko agad ang lansa mula rito. Parang may kung anong boses na sumisigaw sa isip ko. Inumin mo ang dugo para maging malakas ka, Kaloy. Kaloy, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko talaga gagawin yun. Humigpit ang kapit ko sa itak. Hindi ako halimaw. Hindi ako katulad ni Aling Rosing. Sumugod siyang muli na galit sa akin. Kumalat ang alikabok sa bawat hampasan ko. Nasa gilid si Lilet, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Lilet! Sa likod niya! Ngayon na! Sige nga, kuya! Ito na! Tumalon si Lilet at tinaga ang likod ni Aling Rosing. Habang ako naman ay buong lakas na hinampas ang itak sa balikat niya. Napasigaw siya at napaatras pero hindi pa siya tuluyang bumagsak. Ngayon nakatingin siya sa akin, galit na galit. Tapusin na natin ang laban na to, Kaloy! Oo, tapusin na natin ang kahibangan mo, Aling Rosing. Kuya Kaloy, mag-iingat ka! Ang bilis pa rin po niya kahit sugatan siya! Kaloy, huwag ka magpapatalo. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Ang tabang niya! Iwas sa huli! Iisa lang ang magiging wakas niya! At yun ang maging halimaw na gaya ko! Hindi kami natatakot sa'yo! Magiging katulad mo ako, Kaloy! Aminin mo na! Ramdam mo na ang gutom ng isang halimaw! Oo, gutom ako. Gutom akong tapusin ka. Sumugod siya. Mabilis na parang kidlat. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isa siyang halimaw na hayok sa laman. Nakataas ang matatalas na kuko. Handang punitin ako. Panay naman ang iwas ko. Maramdam kong kumikirot yung sugat sa braso ko habang lumalaban ako. Nararamdaman ko yung kakaibang binis at lakas. Nakikita ko yung bawat galaw niya. Bumabagal ang mundo sa paligid ko.
Pero alam kong hindi ito galing sa pagiging tao ko. Ito ang sumpa ng halimaw na unti-unting kumakain sa pagkatao ko. Bigla akong tinadyakan ni Aling Rosing sa tiyan at tumilapon ako. Nabitawan ko yung itak at bumulong sa lupa. Tumawa siya ng malakas, pero bago siya nakalapit sa akin, may kumalabog sa likuran niya. Isang anino ang sumalpok sa kanya at itinulak siyang palayo. Napatingin ako at hindi ko alam kung panaginip ba o totoo yung nakikita ko. Si Pepito. Hindi pa siya patay, pero hindi na siya tulad ng huli ko siyang nakita. Aswang pa rin siya, pero hindi na siya mabangis. Kaloy, tumayo ka! Hindi ko siya kaya labanan mag-isa. Pepito, ikaw na ba yan? Oo, ako to. Hindi pa huling lahat para bumawi ako sa mga kasalanang nagawa ko. Naging magkakampi pa kayo mga traidor! Wala kayong panama sa akin! Aling Rosing, tapusin na natin to. Sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Ikaw ang pinakawalang kwenta sa lahat. Ang ginawa kong halimaw, Pepito. Magsasayang ka lang ng lakas mo, Aling Rosing. Ito na ang katapusan mo. Kaloy, sa kaliwa ako aatake. Ikaw naman sa kanan. Tinanguan ko siya. Kinuha ko yung itak at ramdam kong bumabalik ang lakas ko sa katawan ko. Siguro dahil alam kong may kakampi na ako. Hindi na ako mag-isang lalaban. Sumugod kami ni Pepito ng sabay kay Aling Rosing. Habang inaatake niya si Aling Rosing, gamit ang lakas niya bilang aswang, ako naman ang sumusugod para tamaan siya. Gamit naman ang itak. Umikot si Aling Rosing. Inatake din kaming pabalik. Pero mabilis ako nakaiwas. Tinaga ko ang hita niya at halos mapaluhod siya sa sakit. Sumugod si Pepito at sinuntok ito ng malakas sa tiyan. Kaya't napatras ito. Galit na galit ito. Ang mga mata niya, mas mapula pa sa dugo. Pero hindi kami aatras. Kahit sugatan ako at nanginginig, lumaban kaming dalawa ni Pepito bilang magkakampi. Pepito, sabay ulit natin siya atakihin! Sige, sabayan mo yung tiyempo ko, Kaloy. Mga inutil! Hindi nyo alam kung gaano ko kalakas. Wala kaming pakialam kung ikaw ang pinakamalakas sa amin. Wala ka pa rin puso. Wala kang kaluluwa. At dahil dyan, wala kang karapatang mabuhay pa. Dahil masama ka. Hindi niyo ako kaya. Kahit magtulungan pa kayo, sumugod lang kayo! Pepito, kailangan natin siya mapatumba bago pa mahuli ang lahat. Sige, hindi na, Kaloy. Salahin mo siya pandirayain. Ito na ako, Aling Rosing. Ito na katapusan mo! Tumalon ako at buong lakas kong itinaas ang itak. At sa isang mabilis na galaw, tinaga ko ang leeg niya. Kasabay ng tadyak ni Pepito sa likod nito para hindi ito makaiwas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw. Tumalsik ang dugo nito sa lupa. Maitim at malansa. Malakas itong bumagsak habang nanginginig at unti-unting nagdidilim ang balat nito habang sumisigaw sa galit. Hindi matatapos dito lahat! Huminga ako ng malalim. Nakatingin lang ako kay Pepito. Pareho kaming hingal na hingal. Sugatan at nanghihina. Pero alam kong tapos na ang kasamaan ni Aling Rosing. Patakbo akong nilapitan ni Tisay at mahigpit na niyakap. Kaloy! Kaloy, ayos ka lang ba? Tsaka, may sugat kayong dalawa ni Pepito. Ayos lang kami. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Ibig bang sabihin nito wala ng halimaw? Oo, Tisay. Tapos na ang lahat. Tapos na. Salamat. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat din sa inyo, Kuya Pepito at Kuya Kaloy. Pasensya na kayo kung may mga nagawa ako. Hindi ko ginusto yun. Mabuti na lang at natauhan ako. Sa Capex man, hindi ako kumain ng tao, no? Wala kang kasalanan, Pepito.
Alam kong ginamit ka lang ni Aling Rosing para magasik ng lagim. At saka mabuti, hindi ka pa kumakain ng karne ng tao. Ibig sabihin may pag-asa ka pang bumalik sa pagiging tao. Kaloy, Kaloy, yung itsura mo. Unti-unti ka na nagiging halimaw. Oo, Tisay. Ramdam ko pa rin ang pagiging aswang sa katawan ko. Pero alam kong may paraan pa para bumalik kami sa pagiging tao. Alam ko tutulungan kami ni Lola Telang. May paraan pa mga apo. Andito na kami ni Otep. At sa wakas nakuha na namin ang lahat ng sangkap para sa paggawa ng ritual. Tapos na ang laban. Oras na para ayusin at ibalik ang lahat sa dati. Maghanda kayong dalawa. Gagawin na natin ang ritual. Kailangan nating linisin ang dugo nyo bago kayo tuluyang lamunin ng kasamaan. Handa na ho kami, Lola Tela. Excited na uli akong bumalik sa pagiging tao, Lola. Umupo kami ni Pepito sa gitna ng banig habang nakapalibot sila. Sinindihan ni Lola Telang ang mga kandila at binudburan kami ng dinikdik na dahon habang sinasambit niya ang mga lumang dasal. Ramdam kong parang may kumikirot sa loob ko. Hinahatak palabas ang kasamaan na nasa katawan ko. Sumigaw si Pepito sa sakit. At ako man, napahiyaw din. Ngunit hindi kami sumuko. Makalipas ang ilang oras, may malamig na hanging dumaan sa katawan ko at nawala ang kirot sa dibdib ko. Nang imulat kong mga mata ko, nakita kong wala na ang itim na ugat sa braso ko. Tumingin ako kay Pepito at ngumiti siya sa akin. Kaloy, tao na ulit tayo! Tama ka, hindi na tayo halimaw. Maraming salamat po sa inyo, Lola Telang ha, Mang Otep. Kaloy, umalik ka na sa pagiging tao. Hindi na puli-puli ang mga mata mo. Kuya Pepito, normal ka na rin. Salamat sa Diyos at naibalik kayo sa dati. Salamat sa inyo, lalo na sa iyo, Kaloy. Ipinaglaban mo yung pagkakaibigan natin. Alam ko ilang beses ka na may pagkakataon para patayin ako pero hindi mo ginawa. Tunay ka talagang kaibigan. Kaibigan, wala yun. Saka kahit naman ako naging halimaw, alam ko naman na hindi mo rin ako papabayaan eh. Walang iwanan, di ba? Tama na ang pasasalamat sa isa't isa. Lahat kayo ay may ginawa para matalo si Rosing at makabalik kayo sa dati. Ang mahalaga ay ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng nawala, lalo na ang kaluluwa ni Rosing. Oo, Lola. Pagdarasal ko yung kaluluwa ni Nanay. Kahit halimaw siya. Di naman po magbabago na. Nanay pa rin namin siya ni Lilet. Tama ka, Ate Tisay. Nakakalungkot lang na ganun yung nangyari sa kanya, no? Hindi ko man lang naramdaman na halimaw pala siya. Mas mabuti pa. Maganda na tayo na kaunting salo-salo. Panahon na para ipagdiwang natin ang tagumpay ninyo, hindi ba? Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa normal ang lahat. Tahimik na uli ang baryo. Parang walang nangyaring trahedya eh. Sina Tisay at Lilet, madalas ko silang nakikitang nagdarasal sa maliit na altar. Pinagdarasal nila ang mga kaluluwa ng mga nawala at ni Aling Rosing. Kami naman ni Pepito, unti-unti na ring bumabalik sa dating buhay. At syempre, hindi pa rin mawawala yung biruan namin, no? Kaloy ikaw huwag ka nang papasok sa gubat na walang kasama. Baka pagbalik mo, halimaw ka na naman. Aba, Pipito, baka ikaw ang mauna maging halimaw. Di ba nga ikaw yung unang nayanggaw? Hoy, kayong dalawa, tumigil na nga kayo. Baka mamaya mauwi pa yung biruan nyo sa away eh. Tsaka buti nga, buhay pa kayo tapos nagbibiro pa kayo dyan. Oo nga, pero aminin mo, Kuya Kaloy, muntik ka nang matalo ni Nanay Rosing, di ba? Untik lang, Lilet. Pero sa uli, alam kong panalo kami ni Pipito. Aba, kung gusto ninyo, sa susunod ako nangaharap sa halimaw na yan. Mukhang mas mabilis ko pang matatalo ang aswang sa inyo eh. Ate, baka ikaw pa unang tumakbo pag nakita mo yung halimaw.
Oo nga, Lola Telang. Baka siya pa yung unang sumigaw ng saklolo. Basta ngayon, masaya na tayo. Tapos na ang lahat ng kababalagan. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa paligid. Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, wala na akong naramdamang kaba. Sa wakas, pwede na kaming mamuhay ng masaya at mapayapa. Hindi bilang halimaw, kundi bilang pamilya at magkakaibigan na muling binigyan ng pangalawang pagkakataon. Mainit ang araw pero mas masarap ang hangin sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng baryo. May lamesa kaming pinuno ng pagkain, inihaw na tilapia, litong manok, pansit, at syempre, lambanog ni Mang Otep. At halatang siya pa yung pinakamasaya sa lahat. Parang piyesta, pero maliit lang. Para lang sa amin. Nakaupo ako sa tabi ni Pipito habang si Tisay at Lilet ay abala sa pag-aayos ng pinggan. Si Lola Telang nakangiti lang habang pinapanood kaming nagbibiruan. Kaloy, kumain ka ng marami ha. Baka mamaya bigla ka nalang mayanggaw sa gutom. Ayos lang, Pipito eh. Ikaw nga dyan. Siguraduhin mong hindi halimaw ang kinakain mo ha. Ay, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Wala nang halimaw, tapos na yun. Oo nga. Pero kung may halimaw, sigurado kung ikaw pa rin ang unang tatakbo, Kuya Pepito. Hoy, ako ang tumulong kay Kaloy, di ba? Kaya hindi ako tatakbo. Tumulong. Parang ikaw nga ang unang sumikaw ng aray noon eh. Tama na, ay kumain na tayo. Baka lumamig ang pansit at yung ibang pagkain. Sige Lola, pero aminado ako, mas masarap ang bansit na walang halimaw sa paligid. Tumawa na lang kaming lahat at sa loob-loob ko, pakiramdam ko, ito na talaga yung simula ng bagong buhay namin. Wala nang sumpa, wala nang takot, puro halakhak at masarap na pagkain na lang. At sa wakas, masasabi kong masaya na kami. Nalaman din namin na bago pala kami mag-inuman nung gabing yun, uminom si Pepito ng tubig at si Aling Rosing ang nagbigay sa kanya. May halong dugo palang tubig na ininom niya. Yun ang dahilan ng pagkayanggaw ng kaibigan ko. Sa ngayon, nagpatuloy na ang masaya at tahimik naming pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Muli, ako si Kaloy at ito ang aking kwento. More power po sa inyong channel.